Dito pagkatapos ay titingin ako sa inyo. Wala akong ganun. Kaya dito kayo tumingin sa pagkakatingin ako sa inyo. Walang interaction. Huwag kayong gumawa ng distraction. Kapag nagtitawang nandito ko di Diyos. Praise the Lord! Kailanman ay hindi ko sinasabi na ako ang Diyos. Kailanman ay hindi ko sinasabi na ako'y marunong. Iparirinig ko sa inyo. Ito ang alam ko. Wala akong alam. Diyos ang may alam. Praise the Lord! Amen! Pero sa bawat ibitawan na labi ko, kontrol yan. At gusto kong patunayan sa inyo. Huwag kayong kumurap. Sa dami ng mga mata niyo, dalawa lang ang mata ko. Pero wala kayo may tatago. Pagkat hindi ako nakakakita sa inyo kundi ang Diyos. Na kailangan ay hindi pumipikit. Praise the Lord! Amen! Para mapatunayan niyo na buhay ang Diyos dito, mamaya may gagawin tayo. Hindi ito magic. Sapagat ang magic, hindi alam kung anong pagkakaon. Wala kang nakakaalam na kakaunan niyo ang Diyos yan. Praise the Lord! Amen! Sapagkat tayo sa salita ng Diyos, Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos, maging sa pinag-iwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ang utak sa buto at nakatataho o nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Praise the Praise the Lord! Lord! Amen! Hebreo 4:13, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusunod. Praise the Praise the Lord! Lord! Amen! Kaya sa mga bagong dating na alam ko kanina pa, medyo naluloko-loko na sa mga naririnig nila. Nakatandaan nyo, minsan naloka rin ako. Hanggang ngayon ay paliw ako. Paliw ako sa Diyos. Praise the Praise the Lord! Lord! Amen! At walang tunay na dapat nating kabaliwan, hindi kung ano-anong mga walang kwentang bagay sa sanlibutan. Ang tawag sa mga taong nasa Diyos na at dala na ang Espiritu ng Diyos ay paliw. Saan ka nakakita ng palakpak, sigaw ng amen? Di ba yun yung mga taong baliw na sa Diyos? Sige nga, mabaliw kayo para sa Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Alam niyo bang walang limitations ang pagsamba sa Diyos? At ano ang unang utos ng Diyos? Huwag kayong tatawa-tawa dyan. Unang utos, sumagot sa Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mateo 22:37-13. Praise the Lord! Amen! Buong puso, buong isip. Buong kaluluwa. Alam niyo ba na may kaluluwa kayo? Oh, nasa salita ng Diyos yan. Buong kaluluwa. Eh, yung kaluluwa mo, anong ginagawa? Ha? Saan ka pupunta paggabi? Nasa ang kaluluwa mo? Ha? Nasa mga barkadang anong ginagawa ng barkada mo? Kasama ka. Nag-iinom ka. At kung ano-ano pa. May kasama pa yung mga ano. Ha? Trip-trip lang. Nasa yung buong kaluluwa. Binawasan mo. Pero ang sabi ng Diyos ay buong kaluluwa. Buong isip, iniwan mo ang Diyos, sumama ka sa masamang barkada. Buong puso, sapagkat
kung iniibig mo ng buong puso ang Diyos, hindi ka gagawa ng hindi mo gusto. Praise the Lord! Amen! Nasa na ang unang utos ang Diyos. Sino ang pwedeng makasunod dyan? Yun lamang naglilitig makasunod sa kalooban ng Diyos ang makagagawa. Kapag nasabi ng Diyos ay ano, sino man naglilitig makasunod sa kalooban ng Diyos ay pagkakaloob sa kanila ang kanilang nililitig. Lord, amen! Wala na yung unang utos. Kapag napakabilis bagaya ng mga taong makamundo. Kung pera dala ng konting halaga, pare, halika dito. Pera ito. Isang lakad lang natin. Isang deliver lang. Milyon ito. Milyon ito. Gusto ko lang iparang sa inyo, nandito kayo. Nandito rin ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. Ayon sa Jeremias 33:2-3, ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumalang humugis at nagayos ng buong daigdig, Yahweh ang aking pangalan. Kung tatawag ka sa akin, tutubunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na maliwaga na hindi mo nauunawaan. Praise the Lord! Amen! Kaya ang tao pumapasok sa mga maling gawain kapag hindi niya alam na ang Diyos ay nandyan sa kanya. Kung alam mo na ang Diyos ay kasama-sama mo, hindi ka sasama sa mga drug pusher, sa mga drug user, pagkat alam mo hindi niya gusto ng Diyos. Pero, yan ang alok ng mundo. Yayaman ka dito sa gabilang milyon ang halaga nito. Sa gabilang. Wow! Yung ibang tao tumanda na, hindi nagkaroon ng 1 milyon. Ikaw, isang gabilang. Isang gabilang papunta sa impyerno. Ang bilis, hindi ba? Kapalit ng halaga ng ipinagpapawal na droga. At hindi ako nagbibiro nang ako'y nagsabi sa Diyos sa Panginoon, gusto kitang paglingkuran. Ako ay seryoso pagkat naramdaman ko ang kaligtasan wala tayo sa Kristo. Nang mapako sa Yesus sa krus, yan ay para sa ating lahat. Subalit mag-decide tayo kung talagang tayo ay para sa Kanya. Dapat tayong sumunod sa Kanya. Praise the Praise the Lord! Lord. Amen. Dahil kung hindi tayo susunod sa Kanya, sino ang ating susundan? Dalawa lamang yang ating tinatahak. Isang daan papunta sa impyerno at isang daan papunta sa langit. Tanungin mo sarili mo, ano ang dinadaanan mo ngayon? At mangilabot ka kung hindi papunta sa langit yung dinadaanan mo sapagkat ang dulo niyan siguradong sa impyerno. At kung hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng impyerno, apoy lang naman yan. Lawang apoy. Hindi mamamatay. Kasama mo doon. Habang may langit, may impyerno. Nararamdaman mo? Bakit topic natin dito ang impyerno sapagkat ang tao lahat gusto sa langit, hindi nila alam na ang kanilang ginagawa hindi pala papunta sa langit, kundi papunta pala sa impyerno. Ang ilabot kayo, kung alam nyo na hindi kayo mamamatay, sige lang, push ka lang ng push ng droga. Alam niyo ba, sa gawain ito, hindi mame-mention ito kung wala taong mayroong ganyan dito. Subok ko na ang bibig ko. Ang topic dito ay kung ano ang dapat marinig ng mga narito. Praise the Praise the Lord. Lord! Praise the Lord. Amen. Hindi
lamang. Well-trained ang aking tao. Kung ano ang bibitawan ng bibig ko rito, yun ay para sa ikabubuti ng taong nakarating dito. Praise The Lord, Amen. Sa ayaw sa gusto nyo, narito na kayo, kinig lang kayo. Pagkat ito na ang buhay ko, masaktan kayo kung masasaktan kayo, huwag lang ako magkulang sa ipinagagawa ng Diyos sa akin. Kapagkat mananagot ako sa Diyos. Gift ito sa akin, wala akong magagawa kung masaktan kayo. Pero yun ang pag-ibig ng Diyos, masaktan muna kayo. Sapagkat ano ang salita ng Diyos? Buhay at mabisa, higit na matalas, kaysa alinang tabak na magkabila ay talim at kapag tabak, ano yan? Masusugaan ka! Praise the Lord! Amen! Hindi ako ginamit ng Diyos para magpakit lamang ito. Marami na ang nagalit sa akin. Marami na nakarating sa gawain ito nakarinig ng salita ng Diyos na nagalit sa akin. Pagkat ang akala nila, hinuhusgahan ko sila. Pero uulitin ko, wala akong alam. Tanging Diyos na nakakaalam kung sino kayo. Praise the Praise the Lord, Amen. At kung ano ang gusto sabihin ng Diyos para sa inyo, susunod ako sa Diyos. Kahit magalit pa kayong lahat sa akin. At hindi kayo ang kinatatakutan ko, kundi ang kinatatakutan ko ay ang galit ng Diyos. Sa takdang panahon, nahaharap ako sa Kanya, sasabihin niya, Anak, bakit hindi mo sinabi sa kanila na mapapahamak sila? Ang sa inyo na narito ngayon, alam mo kung kayo ay napapahamak o hindi sa inyong dinadaanan ngayon sa buhay. At kung alam nyo mapapahamak kayo, stop it! Mag-isip ka na. Malapit na ang isang paa mo. Mahulog sa bangin. At kung wala ka pang makakapitan, diretso ka sa bangin. At sino ang iyong mga kapitan na hindi mo nakikita? Si Jesus na Praise the Lord, Amen. Praise the Lord, Amen. Yan ang buong katotohanan kung bakit ako ay ginagamit ng Diyos sa kapanahunan, hindi para manginig sa takot sa mga taong aaten sa gawain nito, kundi kayo ang tao ng Diyos, hindi ako. Ang nakasusumpong sa Diyos ay wala nang dapat pang katakutan. Taglay na ng taong yan, nadala ang Diyos ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Amen!